Live na naman po tayo muli mga kaibigan dito sa ating programang Expose the Truth upang atin pong iklaro yung mga bagay na dapat nating malaman o dapat nating maintindihan. Kasi marami pong nalilito, maaari nalilito po kayo sa aking mga binanggit. Kung meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo lamang po dyan po sa live chat po natin at atin pong babasahin at atin pong sasagutin. Isa-isain mga kaibigan at mga kababayan. No? Kung meron po kayong katanungan, ulitin ko po mga kaibigan, pwede po ninyong ilagay po sa live comment po natin, mga kapatid, para makita natin kung ano po yung gusto po ninyong mapag-usap-usapan po natin, no? Sa oras na ito. Isa sa gusto kong iklaro sa inyo mga kaibigan ay yung nakalagay po doon sa Revelation chapter 7. Ito yung pinag-aawayan ng karamihan mga kababayan at mga kapatid. Itong Revelation chapter 7 at nakalagay yung mukha ni Maria dyan. No? Gusto ko lamang pong ipapansin sa inyo mga kaibigan, may nagtanong po kasi sa akin, gusto ko pong basahin. Hindi ko po nailagay sa screen, mga kaibigan, pero basahin ko na lamang po. Ito po ay tanong sa akin doon po sa Facebook page po natin na kung saan meron po kasi tayong pinalabas na video na yung Revelation chapter 7, tinututulan natin yung paliwanag ng mga iba. Kaya ito po yung tanong ng ating kaibigan mula po kay Cornelio Sibulo. No? Si Cornelio Sibulo mga kaibigan, yung kanyang paniniwala, isa po itong Iglesia ni Cristo. Ang kanyang paniniwala, yung Revelation chapter 7 verse 1 hanggang 3, ayon sa kanyang mga komento, tapos na daw ito, mga kaibigan. Kasi tinanong natin kung yung anghel, yung apat na anghel na pumipigil sa hangin, apat na hangin, ay sila George Clemenceau, sila Victorio Orlando, sino pa, yung mga iba, hindi ko may kabesa, no? Patay na sila, sino pa ang pumipigil doon sa apat na hangin? Yun ang tanong ko, no? Yung issue na aking pinalabas. Para makita ko naman kung ano po yung mga kasagutan ng mga nanonood sa akin. Sumagot po si kapatid na Cornelio Sibulio, tapos na kasi yan, sir, sabi niya. Tapos na kasi yan. Naganap na yan, yung chapter 7 verse 1 hanggang 3, sabi niya. Pero may sumagot din na isang Iglesia ni Cristo rin, hindi pa naman. No? So magkaiba po sila. Ngayon, ang tanong ulit ni kaibigan natin na Cornelio Sibulo, Apokalipsis 7:1-3, sabi niya, napanood po sa video nyo ang pagkakaintindi ni Soriano sa mga talatang ito. Ang sabi niya ay sa Israel nagawa ang pagtatatak. Binasa ang verse 4. Ang tanong ko, ito yung tanong ni kapatid na Cornelio. Ang tanong ko, kung tama ang pagkaintindi ni Soriano na sa Israel nagawa ang pagtatatak sa Apokalipsis 7:1 hanggang 4, sino ang katuparan ng binabanggit na ibang anghel? At sino-sino naman ang katuparan ng binabanggit na apat na anghel? Pakisagot po, sabi niya. No? Maganda i-share natin itong live natin doon sa Facebook. Baka sakali po ay nanunood si kaibigan natin Cornelio Sibulo, mga kaibigan, no? Kasi dapat mapakinggan niya ito, mga kapatid, no? Si kapatid na Triple J, sabi niya, good morning bro SL, ayan, good morning kaibigan, ano? Salamat sa Diyos at lagi kang nakantabay sa mga video na aking pinapalabas.
Ayan, balik po tayo sa katanungan. Ulitin ko lamang po mga kaibigan at mga kapatid. Ang sabi po ng kapatid na Eli, hindi niya sinabi na sa Israel nagtatak, kundi ang sabi niya, yung natatakan ay mga angkan ng Israel. Mga angkan ng Israel. Sinong nagsabi na naganap na yan? Ayan. Kababasa ko, kapatid, na back to the scripture. Ang sabi ni kapatid na Eli, ang tinatakan ay galing mula sa angkan ng Israel. No? Ayan. Yun ang tutol niya sa sinasabi ng iba na si Felix daw. No? Ang mga Sabadista naman, mga kaibigan at mga kababayan, inaangkin din na sila daw yung nagtatatak, sila daw yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Ang mga Iglesia Katolika, ganun din. Sila daw yung nagtatatak, kaya nga sila daw na ay naglalagay ng cross, dahil cross daw ang itatatak sa noo, kaya naglalagay sila ng cross sa noo ng mga miyembro po nila. Meron silang tinatawag na Ash Wednesday, mga kaibigan, mga kababayan. Well, iba-iba po tayo dito ng pagkaunawa, mga kaibigan. Ang revelation po ay nasa sa inyo po kung ano po yung paniniwala po ninyo. Kaya, yung mga nanonood po rito, gaya po ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo, huwag masyado po kayong mapikon. Kung meron man akong nababanggit o nasasabi na nakakasakit sa iyong mga damdamin, humihingi po ako ng paumanhin, no? Lalong-lalo kay kapatid na Rizaldo, parang dinibdib niya yung ating mga kaibigan. So pasensya ka na po, no? Ako'y humihingi ng paumanhin. Ito mga kaibigan, magkakaibigan tayo rito eh. Back to the scripture, palagi kaming nag-aaway niya, nagkakasagutan, pero wala akong hinanakit kasi alam ko, Biblia naman ang ating pinagtatalunan dito, mga kaibigan. Ganon din si kapatid na Miguelito. Ni hindi man ako nakaramdam ng galit, ni hindi man ako nakaramdam ng sakit ng o puot, mga kaibigan. Masaya nga ako eh. Matagal nang sinasabi, tanggalin mo na yan si Miguelito, walang silbi ang kanyang pag-comment. Alam niyo mga kaibigan, natutuwa na ako eh. Mga kababayan na mga Katoliko. Okay, ngayon, pag-uusapan natin dito, yung tungkol po, gusto ko lang iklaro mga kaibigan. Ito ay sa akin ito. Hindi sa ibang mangangaral, hindi kay kapatid na Eli, hindi sa kung sino pa man mga kaibigan. Ito sa akin. Sa Revelation chapter 7, mga kaibigan, tutol ako na si Orlando, sino yung mga apat na yun? Hindi ko kasi may kabisa yung mga pangalan nila eh. No? Ano yung sabi ni kapatid na Revelation chapter 1, na anghel dyan ay apat na spirit of heaven, sabi niya. Ayan. Siyempre, anghel, espiritu yan, no? Ayan. So, ituloy ko lamang po, no? Ganito po mga kaibigan. Ang mga Sabadista, sabi nila, sila daw yung nagtatatak. Take note po mga kaibigan. May pagkapareho yung claim ng Iglesia ni Cristo na sila din daw ang nagtatatak at si Felix Manalo. At ipinagpatuloy yung kanyang mga angkan, ang kanyang mga kasamahan, hanggang ngayon, sila ay nagtatatak pa lang daw. At ang itinatatak daw ayon sa kanila ay salita ng Diyos na kung saan ito po yung Word of God na ibinabahagi, idinudoktrina sa kanilang mga miyembro. Yun po daw ang tatak. Sa makatuwid, ang kanilang tinatatakan, mag-invite sila ng mga unbeliever, tapos tatakan nila sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yun daw ang tatak.
Kaya nga daw sila dumami ng dumami. Yun din ang claim ng mga Iglesia Katolika. At yun din ang claim ng mga Sabadista. So pare-pareho mga kaibigan. Halos pare-pareho po ang claim ng mga iba. Pero ito po, gusto ko lamang pong ipapansin sa inyo mga kaibigan at mga kababayan. Sa akin po, yung Revelation chapter 7, verse 1, hanggang patuloy, ang buong kapitulo, hindi pa po naganap yan. Wala pa naganap dyan, mga kababayan. Wala pang nangyari. Wala pang naganap. At hindi po tao, yung mga anghel nga Sinong tao ang may kakayahan pumigil sa ikapapahamak ng buong daigdig? Ito, pag-aaral lang ito. Sinong tao, kahit pa pinakamalakas, kahit pa si Bill Gates, kahit pa si Elon Musk, kahit pa si President Trump, kahit sinong makakapigil sa pwedeng makapagwasak o makapagpinsala sa lupa, sa dagat at sa mga punong kahoy. Mga kaibigan, ito, pag-a-analyze lang ng talata. Hindi mga tao ito Ito, mga anghel sabi sa Biblia Mga kaibigan apat sila. Hindi po, ito kasi yung claim ng iba mga kaibigan. Hindi mga tao ito. Hindi mga tao ito. Ito, mga kaibigan, mga anghel ito, mga anghel na isinugo ng Diyos na pinadala sa apat na sulok ng lupa at sila, pinipigilan nila yung apat na hangin na yon kapag sumiklab yon, mapapahamak na ang buong lupa. Ang dagat, ang mga punong kahoy, mapapahamak. Mga kababayan. Kaya dito, wala pa ito, hindi pa ito naganap. Hindi pa ito nangyari. Yung mga kaibigan natin na Iglesia ni Cristo, kung talaga pong, ako kasi, naniniwala ako sa mga sinasabi ni kapatid na Eli. Pero kung mayroon akong pinagdududahan, hindi ko rin pinapaniwalaan At nire-research ko kung totoo yun o hindi, mga kaibigan. Mga kaibigan na mga Iglesia ni Cristo na nandito. Subukan nyo lamang pong pag-aralan yung Revelation chapter 7. Yung sarili po ninyong pag-aaral. Huwag muna kayong kumuha sa mga ministro po ninyo, ganun din sa ibang mga mangangaral o kung sino man. Yung sarili po ninyo, basahin po ninyo and then i-analyze nyo ng sarili po ninyo. Para makapag-create kayo, para makita po ninyo kung ano po ang pwede po ninyong ma-analyze sa talata, mga kaibigan at mga kababayan. Kasi ako, kung binabasa ko ito, sabi ko, bakit nila sinasabi na salita ng Diyos ang itatatak? Bakit nila sinasabi na sila daw yung nagtatatak gaya ng mga Sabadista? Sila daw yung nagtatatak. Sila daw yung spiritual Israel. Sila daw yung nalabing binhi ng babae. Paano ka nalabi ng binhi? Hindi pa nagwakas hindi pa na-rapture ang tao. Hindi pa inagaw yung mga unang Kristiyano. Ang nalabing binhi po kasi, mga kaibigan, ang ibig sabihin na nalabi ay yung natira. Na ibig sabihin, may inagaw na, pero mayroon pong natira o nalabi. Na yun po yung babalikan ng demonyo. Hindi pa naman na-caught up ang Kristiyano bakit meron ng nalabi? Yun yung gusto kong ipunto rito, mga kaibigan. Kaya hindi ako naniniwala na mga Sabadista yung nagtatatak doon. Lalo hindi ako naniniwala sa mga Iglesia Katolika na sila daw yung nagtatatak at krus daw ang itatatak sa kanilang noo. Mga kaibigan,
Hindi rin Katoliko. Kasi ang matatakan, mga kapatid, ang matatakan, mga alipin na ng Diyos, hindi po ito mga unbeliever eh. Mga alipin, basahin po natin, mga kapatid. Maganda ito, ulit-ulitin natin para maging klaro sa atin eh. Dito po sa Revelation chapter 7, sa verse 1 hanggang sa verse 3, ganitong sinasabi. Pakinggan po ninyong maigi. Dahan-dahanin natin. Sabi dito, at pagkatapos nito, yung salitang pagkatapos nito, may naganap na nauna kaysa sa Revelation chapter 7. Hindi ba ganon, mga kababayan? I-analyze po ninyo, mga kapatid. Ano yung naganap bago po ipinakita ni Juan itong Revelation chapter 7, may naganap muna. Kaya nga 7 ito chapter 7, dahil mayroon pong chapter 6. Nakuha po ba ninyo yung punto ko, mga kababayan, na mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo? Nakuha niyo po ba yung punto ko na bago po dumating yung chapter 7, mayroon pa po munang chapter 6. Kaya sabi dito ni Juan, at pagkatapos nito, alin yung pagkatapos? Yung chapter 6. So naganap muna yung chapter 6 bago po maganap itong chapter 7. Mga kababayan, ulitin ko po. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Anong ginagawa nila? Na tinitigil ang 4 na hangin ng lupa upang wag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Sa verse 2, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay-taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Sabi ng iba kasi, salita ng Diyos daw ito eh. O ituloy ko, nataglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagpaluobang maipahamak ang lupa at ang dagat. So sinigawan niya. Sa makatuwid, itong 4 na anghel, napakinggan nila yung tinig ng isang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Di ba ganon ang pag-analyze sa talata, mga kapatid? Itong anghel na ito na umaakyat sa sikatan ng araw, sumigaw ng malakas na tinig. Ano sabi niya? At siya'y sumigaw ng malakas na tinig sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Sa makatuwid na pakinggan nila. Bakit? Tuloy natin. Wala mang sinabi dito na napakinggan nila itong anghel na ito. Pero kung i-analyze mo, napakinggan nila eh. Bakit? O ito, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Abay, mas makapangyarihan itong anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Bakit po? Kasi pinagsabihan niya yung 4, na wag na po ninyong pakawalan yung 4 na hangin na maaaring ikakapahamak ng lupa at ang dagat. Huwag nyo munang ipakawalan. So may authority ito, mas higher authority ito kaysa yung 4. Di ba ganon, mga kababayan? Bakit hindi nila papakawalan? Kasi sabi niya, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. So meron pong itatatak ito. Kanino niya itatatak? Doon sa mga alipin na. Alipin na ito, hindi po unbeliever ito, kaya hindi po ito
ang kanyang tatatakan yung mga alipin na ng Diyos. Mga alipin na ito. Nakuha po ba ninyo mga kababayan ang punto ko? Ang kinausap po ni yung anghel, yung apat na anghel, yung isang anghel ang kinausap niya yung apat na anghel. Sabi niya, huwag niyo munang pakawalan. May mas higher authority ito, may mas mataas na katungkulan ito. Kasi kaya niyang utusan yung apat na anghel. Na itong apat na anghel, kaya nilang pigilan yung pwedeng ikapapahamak ng lupa. O tanong, huwag po kayong masasaktan mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Ito pag-a-analyze lang ng talata. Tanong, nung humiyaw ba si Ka Felix Manalo doon sa apat na anghel na sinasabi po ninyo, napakinggan ba nila? Baka sabihin po ninyo, pilosopong ano yan. Pero ito pag-a-analyze lang ito ng talata Ulitin ko po mga kaibigan, dito sa Apokalipsis 7, sabi po rito, at pagkatapos nito, kailan magaganap itong Revelation chapter 7, verse 1 hanggang 3, kailan ito magaganap mga kaibigan, mga kababayan? Pagkatapos ng chapter 6, ano ba nangyari doon sa chapter 6? O, di balikan natin yung chapter 6. Kasi pagkatapos sabi o ito sa chapter 6, verse 11, verse 12. No? Dito sa verse 12. Alam na natin, ikwento ko na lang, no? Doon sa verse 1 ng chapter 6, isinalaysay po ni Juan, nakita niya yung puting kabayo, nakita niya yung pulang kabayo, yung itim na kabayo, yung maputlang kabayo, at nakita niya yung nung binuksan yung ikalimang selyo, mga kaibigan, ay nakita niya yung mga kaluluwa na pinugutan ng ulo na nasa ilalim ng dambana. Sa makatuwid, mga kaibigan, ay may mga dumanas na karahasan. Doon sa chapter 6, may mga tao na dumanas sa karahasan ng mga makapangyarihang mga demonyo o mga alagad ng demonyo doon po sa kabayong maputla. At may mga namatay. May mga napugutan ng ulo nandun sa ilalim ng dambana, mga kababayan. Ngayon, sa verse 12, ganito ang sinasabi. Basahin ko po, no? At nakita ko nang buksan niya ang ika-6. Yung Revelation chapter 7, ika-6 po yun, ika-6 na selyo. Mag-umpisa tayo dito sa verse 12 ng chapter 6. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. No? At ang mga bituin sa langit ay nangahulog. Aba, may kakaibang nangyari dito sa chapter 6. Sa lupa, yung mga bituin daw nahulog sa lupa. No? Gaya ng puno ng higos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. Malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat. Kung nalululon at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Grabing ano ito grabing pangyayari, no? At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin
at kami iyong itago sa mukha. Kanino? Noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo. Chapter 7. Karugtong pa ito. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel. Yun po yung karugtong, mga kaibigan at mga kababayan. So naganap muna yung chapter 6. Tiyak na tiyak, hindi pa naganap itong chapter 7 kasi wala pa namang naganap katulad yung sinasalaysay dun sa chapter 6. Alam niyo po ba kung ano po yung chapter 6 ng Revelation? Verse 12 hanggang 17. Mababasa natin sa Mateo, basahin natin. Sa Mateo 24, Mateo 24, 20, asan na yon? 24:25. Narito, ipinapauna ko nang sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroroon ang bangkay, ay doon mga kakatipon ang mga wak. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim. Ito yung chapter 6 ng Revelation. Ito yung chapter 6 ng Revelation. Ang mga araw na yaon ay magdidilim, ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga laglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Kaya pala sabi doon sa chapter 6 kanina, na binasa natin sa Revelation, ang sabi nila, kayong mga bato sa bundok, basahin nga natin bago natin balikan ito, mga kaibigan. Hindi ko may kabesa Hindi ko may kabesa para mapag-ano na lang natin, mapagkumpara natin dito sa 16. Sandali lamang po. Pwede ko siguro pagtabihin ito Ayan. Okay. Balik tayo doon sa Mateo 24. Mateo 24, 31 yata yon kanina. Ayan, dito sa okay, umpisa natin dito sa datapwat, sabi dito sa okay ba dyan? Ayan, okay pala, no? Okay. Datapwat, sabi dito sa 29 sa Mateo 24, datapwat karakarakang pagkatapos ang kapighatian, sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng ang kanyang liwanag, at mangangatal, mangalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Dito sa Apokalipsis 6, ito yung sinasabi mga kaibigan At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon, at ang buwan, bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinatatayuan. Eksakto ito dito sa 15. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsisipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Bakit? At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga tao, mahulog kayo sa amin
at kami iyong itago sa mukha. Kaninong mukha? Noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Basahin natin, 30, dito sa Mateo 24. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitanghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at mga kakita nila ang anak ng tao na napaparitong sumas sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Nakita niyo po ba mga kaibigan yung gusto kong ipunto rito? Yung chapter 6, mga kapatid, hindi pa nangyari yan. Paano sabihin po ninyo na yung chapter 7 ay nangyari na? Yung mga iba, nangyayari na daw. Nagaganap pa lang. Mali eh. Yung chapter 7 ng Revelation, wala pang naganap doon sa chapter 7. Kailangan maganap muna yung chapter 6. Kaya nga ang sabi po rito mga kaibigan, ang sabi po rito sa chapter 7, para makita po natin, dito sa verse 1, at pagkatapos nito, alin yung pagkatapos? Maganap muna yung chapter 6. Pagkatapos nito ay nakita ko. Dito sa Mateo 31, pagbalik ng Panginoong Jesucristo at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin. Saan daw magmumula yung titipunin ng mga anghel ng Diyos? Titipunin nila yung kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Paliwanag mga kaibigan at mga kababayan na Iglesia ni Cristo, ito pag-aaral lamang po ito. Huwag po kayong mga kaibigan, magkakaibigan tayo dito, no? Ang gusto ko lamang pong ipunto dito, hinahanap natin yung makatwirang paliwanag, hindi yung kwento o haka, mga kaibigan. Hindi yung kwento o haka. Ito yung gusto kong ipunto rito mga kaibigan at mga kababayan. Na hindi po ako naniniwala na yung 4 na hangin, napakawalan na yung isa noong 1914. May mga nagsasabi pa, 1999 daw, napigil daw muna. Alam nyo mga kaibigan, kung iisipin po lamang po natin mga kapatid, hindi normal na tao ang mga ito Sinong tao na may kakayahan na pumigil sa pwedeng ikapapahamak ng lupa, ang dagat at ang punong kahoy? Kapag pakawalan po ito, tiyak na tiyak mga kaibigan, walang matitira Pero bago po mangyari ito, dapat ang palatandaan na ito po ay mangyayari na, kailangan matapos muna yung chapter 6 ng Revelation. Kasi ang sabi po dito, pagkatapos nito, ituloy natin na basahin, mga kaibigan. Ituloy natin. Di sa verse 3, no? Ana nagsasabi, wag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko, sabi dito sa verse 4, ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ito mga kaibigan, kung ituloy-tuloy mong basahin ito, kaligtasan na ito sa langit na ito Sa akin kasi mga kapatid,
sa akin kasi, meron po tayong tanda tatak. Pero dito sa parte na ito, itong mga natatakan na ito, kung atin pong babasahin yung 144,000 na natatakan mula sa angkan ng Israel, ang sabi po sa chapter 14, mga kababayan, dito po sa verse 1, at tumingin ako, at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya. Pangalan pala ng Diyos yung may tatak. At pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ng tinig na aking narinig ay gaya ng mga manunugtog ng alpa at ng tunugtog ng kanilang mga alpa. Okay, tuloy-tuloy natin. At sila'y nangaawitan, nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harapan ng 4 na nilalang na buhay at ang matatanda at sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 lamang sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. So tagasunod po ito ng kordero, no? Sumusunod sila sa kordero saan man pumaroon. Ang mga ito ay binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Sa makatuwid, hindi sa lumang tipan ito. Ang mga taong ito, hindi sa lumang tipan. Mga binili sinong bumili? Ang kordero. Ang kordero ay si Kristo. Bunga ito ni Kristo, bunga ng kordero ito. Bunga ng kanyang ministeryo. Hindi ito mga old people o Old Testament, hindi. Ito ay mga taga-Israel pero ito ay mga bunga ng kordero. At sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Yung mga natatakan, mga kaibigan, na yon ay walang kasinungalingan na lumabas sa kanilang mga bibig. Mga kababayan, so ibig sabihin, mga matutuwid talaga ito. Hindi tayo mag-speculation na Iglesia ni Cristo o Sabadista, Katoliko o tayo, mga kababayan, bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos kung sino. Ang mga ito, bahala na ang Diyos. Kasi iba-iba yung interpretation. Pagkaawayan pa ba natin yan? Bakit kung hindi mo ba malaman kung sino yung natatakan, hindi ka ba maligtas? Kung malaman mo, ikaw ba ay maligtas? Hindi ko alam. Ako ba hindi maligtas? Ganun ba? Hindi naman kaligtasan ito mga kaibigan Kaya kung ano man yung pagkaunawa po ninyo, edi okay lang, sige. Yun na yun. Sabi nga ni kapatid na back to the scripture, itong mga 144,000 na ito yung mga bata na pinatay noong napanganak ang Panginoong Jesucristo. Edi may punto naman mga kababayan, may punto naman kasi yung mga bata na yon 2 taon pababa, mga lalaki yung pinatay Kung basahin po ninyo yung mga kasaysayan mga lalaki po yon, hindi pa nag-asawa. Sabi dito, hindi po nangahawa sa mga babae, sabi kasi Pero ang tanong dito, kung yung mga bata na yon, yung mga 144,000, hindi ko inaano yon. Yun ang paniniwala ni Back to the Scripture. Okay yon. May punto naman. Pero ang tanong ko rito mga kaibigan,
Ang tanong po dito, itong chapter 14 na kung saan yung mga um, natatakan, sabi dito, iulit ko lamang po, no? Dito sa verse 4. Ang mga ito, yung mga natatakan na 144,000, ang mga ito hindi nangahawa sa mga babae. Kaya yun po yung punto ni back to the scripture. Bakit na sinabi na yung mga bata na yon na pinatay ni Haring Herodes mula 2 taon pababa, kasi hindi nangahawa sa mga babae. Ibig sabihin, hindi sila mga virgin po ito, hindi nag-asawa. Parang ganun kasi ang interpretasyon niya. Sapagkat sila ay mga malilinis at malilinis, sabi niya. Pero ito yung tanong. At ang mga ito'y ang nagsisisunod. O dito naman yung magkaroon ng question doon sa pinahayag niya. Pero kung yun ang pahayag niya, mga bata na mula sa 2 taon pababa, hindi ko siya masisisi. May punto naman. Pero may tanong na hindi naman po pwede sabihin natin yun talaga yung mga 144,000 na yon. Bakit? Kasi at ang mga ito'y ang mga nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. At ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na mga na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Sa makatuwid, mga bunga po ito ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi natin i-fix na yun nga yung mga 144,000. Hindi natin pwedeng i-fix yun. Bakit? Kasi may question po. Kasi yung mga natatakan na po na yon, mga kaibigan, ay yun po yung mga binili. Saan tayo binili? Di ba? Binili tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kordero. O sino yung mga unang bunga ng kanyang ministeryo? Yung mga Kristiyano nung una, mga kaibigan. Iba-iba yung interpretasyon. Ngayon, kung sino man ang tama, walang problema ron. At least may biblical basis po sila, mga kaibigan. Si kapatid na Eli naman, ito yung mga pangunahing bunga tulad ng mga apostol, bagamat may asawa po sila, may pagkakasala po sila tulad ni Pedro, nagsinungaling. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila ito. May punto naman ang kapatid na Eli kasi ito'y mga tagasunod ni Kristo. Yung mga bata naman, hindi naman naging tagasunod ni Kristo yun Namatay lang sila, nadamay sila doon sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo. So, magkakaiba, pero wala akong sinasabi, mali ito, mali siya. Hindi, huwag natin pagtatalunan. Kasi dito, kung ikaw man ang tama at ako mali, hindi ibig sabihin, hindi ako maligtas. Hindi naman kaligtasan ang itinuturo dito Isinasalaysay lang ni Juan yung mga kaganapan sa magaganap sa hinaharap, mga kababayan, para makapaghanda tayo kasi ang kwento po ng Revelation, ipinakita ni Juan yung magaganap na mayroon pong magaganap na hindi kaisip-isip. Tama ba yung word ko? Hindi po ito na pag-isipan kahit man lang sa guni-guni o sa panaginip, may mangyayari. Pinangunahan na tayo ni Juan para makapaghanda, mga kababayan. Para anuman ang mangyari sa kapighatian na yan, ano ba yung ibig kong sabihin? Madatnan man natin o hindi, at least alam natin na talagang may ganyan na pangyayari. Ang ibig lang ipunto ng Revelation, kakapit ka lang sa Panginoon. Anumang mangyari, anumang kapighatian na maganap, mga kaibigan, umapit ka lang sa Diyos. Pero wag mong angkinin, ikaw yon. Wag mong angkinin, ikaw yon. Ikaw yung magtatatak. Unang-una, ang tatatakan dyan, hindi po yung mga unbeliever. Alipin nga ng Diyos Mga alipin nga ng Diyos yung tatatakan Kahit ulit-ulitin po ninyong basahin
yung Revelation chapter 7 verse 1, pagkatapos sabi niya, ang ibig sabihin ng pagkatapos mayroong naganap na una kaysa yung chapter 7 verse 1. Yan po yung gusto kong ipunto sa inyo, mga kaibigan na Resaldo, kaibigan na Jason Matematiko, at yung mga iba pang kaibigan natin, mga Iglesia ni Cristo. Ang gusto kong ipunto, dapat sana mapansin po ninyo, hindi pa naganap yan at hindi yan naganap kay kapatid na Felix Manalo. Bakit po? Kasi yan ay hindi pa nangyari yan, wala pang nangyari dyan. Hindi pa nangyari yung mayroon nang napakawalan na isang digmaan, hindi, wala pa. Kapag maganap na yan, ay nako mga kaibigan, maniwala kayo man at hindi, mapapahamak na po ang lupa. Sa makatuwid, second coming yan. Yan yung final event, mga kababayan, na kung mangyari na po lahat yan, mga kababayan, naku po, kung ituloy-tuloy mo lang yung chapter 7 hanggang sa buong kapitulo, mga kapatid, ay yung nakita ni Juan ay sa langit na yun Yung mga natatakan, pagkatapos ay nakita niya, doon na sa langit Mga kaibigan, naligtas na sila Dumating na ang kaligtasan, sabi doon sa chapter 7, mga kaibigan, mga kabayan. So, yun po yung gusto kong ipunto rito. Yun po yung gusto kong ipunto rito. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan po ninyo dyan sa live chat natin. Si kapatid na Romeo Manungas, andyan po pala, no? Good morning sa iyo, kapatid na Romeo. Ang lahat na tao, magbasa nga ako, mga kaibigan, kung ano po yung ano po ninyo. Ang lahat ng mga tao na nananampalataya kay Kristo, siya ang matatatak sa atin. Si Kristo ang magtatak sa atin. Espiritu Santo ang pangtatak ni Kristo sa atin. Efeso 1:13. Ayan. Yan naman ang sabi ni kapatid na bahala kayo, no? Mga kaibigan. Paghandaan para sa katotohanan sa susunod na panahong para sa susunod na lahi. Ayan. Inaangkin ng Iglesia ni Manalo, payag ba sila, members nila, 3,144,000 lang, tatatakan sa kanila. Yun na yung tanong Yun na yung tanong mga kaibigan Hindi iglesia ang tatatakan, kundi 12 angkan ni Israel sa lupa. Oo. May punto may punto naman Hindi ko naman sinasabi walang punto yung sinasabi ni kapatid na back to the scripture bakit po, mga kaibigan? Angkan ni Israel Angkan ni Israel may punto naman siya Okay. Bubra, ano yan? Sumobra. Yan. Sumobra ata yung kita ng INC sa maligtas. Sumobra ata ang quota ng INC sa 144 na maliligtas. Ayan. Ang lahat ng mga hentil walang karapatang matatatak, lalo na kung Pilipino ka. Si Kristo ang magtatak sa atin, Espiritu Santo ang pangtatak sa ating bahala kayo, mga kaibigan, ano? Anghel yung magtatatak. Parang kumbaga, mga kapatid, para magkaroon po kayo ng idea sa aking nasa kaisipan. Parang, alam niyo po ba kung matapos na ang graduation, di ba mag-graduate na yung tao? May mga
may mga kapag andun na kayo sa graduation, ay magbibigay sa inyo ng mga name tag eh. 'Di ba? Yung mga mag-graduate, may mga name tag sila eh, ibibigay. Parang ganun po yung mangyayari sa Revelation chapter 3, mga kababayan. Eh bago po ipapahamak ang lupa, eh magtatak muna, mga kababayan. Kaya nga pagkatapos ng dumating yung kaligtasan, mga kapatid, edi mawawala ng mundo lupa, magugunaw na. O bababa ngayon ang bagong langit at bagong lupa na papasukan ng mga matutuwid. Papasukan ng mga matutuwid. Ano na yan eh, yung Revelation chapter 7, ano na yan eh mga kaibigan eh, talagang ano na yan eh. Kaya hindi pa nangyari yon, mga kaibigan na Iglesia ni Cristo. Medyo umadjust lamang po kayo. Kayong mga miyembro po, umadjust lamang po kayo. Natatak sa inyong mga kaisipan na aral, medyo umadjust lamang po kayo ng kaunti. Nang sa gayoy, makapasok po yung pagkaunawa, yung gusto naming ipunto rito, mga kababayan na mga kaibigan. Gaya yung mga nag-claim na sila daw yung nagtatatak, mga Iglesia Katolika, sila daw yung nagtatatak dahil naglalagay daw sila ng krus doon sa kanilang mga noo. Grabe naman yung claim ng mga 1.8 billion yata na mga Katoliko nalagyan na ng krus mas lalong sumobra yung kapatid na back to the scripture. Ito namang mga saksi ni Jehovah, 144,000 lang daw ang makarating sa langit. Alam niyo mga kapatid, kung sa bagay, yun ay paniniwala nila. Pero wag niyo kaming paniwalain sa paniniwala po ninyo hanggat meron po kaming mga katanungan at nakikitang hindi po nakabase sa Biblia na claim, wag niyong ipilit kasi dapat magbase tayo sa Biblia.